Labis ang tuwa at pasasalamat ng isang overseas Filipino worker mula sa Narvacan, Ilocos Sur na makauwi na siya matapos na may stranded sa Lebanon. Sa panayam ng Bombo Radyo Vigan kay Marites Ancheta, naging mahirap ang sitwasyon niya sa 2 buwan na pagka-stranded at sa panganib na dala ng mga pagsabog at gyera. Sa isang shelter, mayroong 150 na overseas Filipino worker nagkakasya, ngunit limitado lamang ang paggamit ng cellphone sa isang beses kada linggo kung kaya't naapektuhan ang mental health ng ilan sa mga kasamahan nila. Dagdag ni Ancheta na minsan na rin silang nawala ng pag-asa dahil may nangako sa kanilang makauwi sila ng Enero, subalit hindi natuloy. Anya, hindi nais ni Ancheta na bumalik muli upang makipagsapalaran sa abroad, bagkus ay maghahanap na siya ng trabaho sa Pilipinas at ipunin na niya ang perang may pabot niya sa kanya para sa pag-aaral ng kanyang mga anak sa pagkokolehyo, at hinihikayat niya naman ang kanyang mga kasamahan na stranded sa Lebanon na umuwi na lamang para matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunman, nagpaabot naman ng tulong pinansyal ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers para sa mga napauwing OFW. Masaya na kasi nakita na kami tatlo. Yung binigay po nila, sir, is itatago ko muna kasi pinaghahandaan ko po yung ng anak ko sa college kasi nag-aaral po siya. Tapos mag-work na lang ulit po ako pandagdag sa mga OFW, lalong-lalo sa Lebanon. Magparipat na po kayo, umuwi na lang po kayo ng Pinas kaysa po nagtitiis kayo dyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylene Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!